Dito sa puntong ito, tila naghuhugas kamay na naman atong si Sara Duterte. Merong interview, ito ba ay interview sa SMNI? Mukhang SMNI ito, wala namang bago. Ano ho, SMNI lang naman ang naglalabas ng ganitong klaseng interview. Lalo't ang kanilang subject ay ito nga, si Tambaloslos. Meron siyang matinding akusasyon. Pero hindi naman niya pinangalanan, hindi naman niya pinunto kung sino yung tinutukoy nga niya. So ano to? Nagmamakaawa? Nagpapaawa? Kayo ang biktima? Kakaiba rin. Akala ko ba matapang kayo? Hindi sana, pangalanan niyo. Sana, kumprontahin niyo. Sana, isiwalat niyo. Noon pa lang, bago pa man mangyari yung sinasabi niyo na pagkuha, kinuha daw kasi nila. Nila, kung sino man yung sila na tinutukoy na raw sa Sara Duterte. Kinuha nila yung budget ng DepEd. Sabi niya, ang dami kasing nabisto na ang daming unused. Inefficiency rate ay napakataas po ng paggastos o ng pag-utilize. Yung inefficiency rate ay napakataas pero napakababa ng utilization ng mga budget nga po ng DepEd. So talagang mag-raise siya ng napakaraming questions about financial management and accountability within the department. At gustong tumusot etong si Sara Duterte. Meron siyang sinisisi. Matapang ka, di ba? O di pangalanan mo at isiwalat mo kung sino yung tinutukoy mo. Sabi niya, kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Mali. So, dapat kung nakita mo na merong mga ganyan, kung talagang you are after the service, gusto mong magsilbi sa bayan at ayusin ang ating bansa, edi sana nagsalita ka. Edi sana lumaban ka kasi ang pinoproject mo matapang. Minsan. Tapos minsan, pa-victim. Tapos minsan, puro ka drama at paawa. Anong klaseng leader yan? 'Di ba? Okay, yun daw ang isa sa mga rason. Meron daw kumuha ng budget ng DepEd. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila. At ako yung mananagot sa ginagawa nila. Wow. Biktima po si Sara Duterte. At ikaw ay naniniwala? Ikaw ay naniniwala kay Duterte, kay Tambaloslos? Kawawa ka. Kaya yan yung sinasabi ko. O bakit pa tayo magki-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ayan. Ang dami niyang istorya, ang daming palusot, ang daming imbentong kasinungalingan para makuha ang simpatya ng publiko at siya ang lumabas na biktima ngayon. Mahilig tong magbulsa ng tinatawag na victim card at yun ang gagamitin para siya naman ay umangat. Litsugas na to. Diba? Ang masusunod lang naman daw sa budget, ito yung matindi niya 2 tao lang daw ang nasusunod pagdating sa pagdidesisyon ng budget ng lahat ng ahensya ba to or ng DepEd lang. Yun yung hindi masyadong malinaw. Pero kung talagang matapang ka, hindi sana kung nalaman mo umuuna pa lang na maraming problema sa paggastos nga ng pondo ng taong bayan at ng pera ng gobyerno, noon pa lang nagsalita ka na andyan ka bilang second highest leader of our country para maging or isa sana sa magsaayos ng sinasabi mong kapalpakan at problema. Pero anong ginawa mo? Tumakas ka, umalis ka. Ibig sabihin, mukhang sarili mo ang tinutukoy mo na hindi tamang paggastos ng pera ng gobyerno at pera ng taong bayan. Kawawa to. Sino yung 2 tao na tinutukoy neto? Yun yung malaking katanungan ngayon. 'Di ba? Ito na naman, etong si Tambaloslos na merong drama na ganito. Para ano? Para malito na naman ang mga kababayan natin. Sino ba ang tama at sino ba ang mali? Meron ka na namang akusasyon, pero napaka-vague, hindi klaro. O ano yon? Maniniwala sa iyo ang taong bayan? Hindi dapat. Good luck.